Hello Flames! Welcome to my vlog. Welcome to, this is actually my fourth vlog. So wala ako sa office. Nandito ako sa Marili, sa BGC. Dahil may team building kami. And I will be spending a week here. Ayun. Ang topic ko today is about spirits. Let's say for example, may na-invite kayong spirits, okay? Or may nakapasok na spirit sa bahay nyo. And paano ba i-deal yung mga ganong problem or ganong infestation. Kasi may isa akong kaibigan, sabi niya ilang araw na daw na medyo hirap siya when it comes to having a good night's sleep. Kasi for some odd reason, parang lagi siyang binobother ng spirit. Okay? Ang in-advise ko sa kanya is, of course, cleanse. Cleansing ng malala to a point na, let's say for example ganito, yung mga sage na ginagamit or yung mga gamit na pang-cleanse galing sa ibang bansa, madalas napapansin ko ito by experience, madalas napapansin ko, tang-ina kapag kinausok mo yan, natutuwa lang yung mga espiritu sa ganyan. Alam nyo yun? Parang nagda-dance-dance lang sila doon. Parang sila sa X-Bomb, dance-dance lang nila. Wala silang pakialam, alam mo yun? Pero, kapag gumamit ka ng insenso kamangyan, yung madalas na ginagamit sa, sa mga local, yung mga bibili ng tag 10 piso, yes, lumaki po kami sa panahon kung saan bumibili po at nagpapausok ng insenso kamangyan yung mga lola namin. E nangyayari to kada alas 6 ng gabi. Okay? Okay. Now, tulad nga sinasabi ko, sobrang tamis. Good. It's not good. Ito yung ayoko sa coffee shop ng sobrang tamis. Okay. So, yung mga incense like sage or kung ano man incense dyan na galing sa ibang bansa, napapansin ko parang wala lang epekto sa kanila, sinasayawan lang compare sa insenso kamangyan or compare sa dried leaves, dried na mangoes or dried na sambong. I know sambong is like a family of sage. Ang dami nga nagsasabi nun na we have sambong naman, why do you need the sage for? Or where do you need the sage for, di ba? Pwede naman yung gamitin yung sambong. Another topic, dapat mas matapang ka kumpara dun sa espiritu na pumapasok sa bahay niyo. Dapat mas matapang ka doon. Kasi napapasin ko, yung iba napapangunahan ng takot. And remember, takot, fear, it freezes. It freezes to a point na mawawalan ka ng, you will create and strengthen that energy of fear to a point na mag-a-attract pa yan na napakarami pang spirits. Yun yung isa sa dapat yung tignan. Like, paano mo lalabanan yung isang bagay if you're afraid? Diba? Paano ka makikipagpuksaan kung takot ka? Sabi ng kaibigan ko, dapat ba matapang ako? Let's say for example, para overpower ko ang isang spirit, dapat ba matapang ako onset pa lang or kailangan may lambing muna? It depends. If the spirit is invasive sa place mo, dapat matapang ka. Kasi invasive yon. It's like you as a magician or as a witch protecting your territory. Dapat matapang ka doon. Hindi siya pwede maghari-harian doon, di ba? But if you're in a public, let's say for example, nasa public ka, or nasa nature ka, i-infiltrate mo yung ganon, and hindi ka pwedeng magtapang-tapangan doon. Bait-baitan ka doon, syempre. Diba? Baitan ka doon. Hindi yung, uy, wow. Ikaw nga, let's say for example, may pinasok ka isang lugar, tapos bigla ka nagtapang-tapangan. Di ba sisipain ka pa alis? Ganun yun. O di ba, nagtitinginan yung mga tao sa akin, nakala na legit na vlogger ako talaga. So ganun yung ginagawa ito, ba't nagko-content to? O yan, may nagpipictures, good putang ina. Magugulat siya, sino ba to? Feeling sikat ang puta. Ayun na, yung vlog kong puro mura, pukang ina. Ayun nga, yung natutunan ko siya when I was like 11 years old, kasi ito yung kwento. Yung nanay ko, saka yung kapatid ko, bumisita sa Iloilo para, mabisita ni mama yung in-law niya. Kasi mama Kapampangan, tatay ko Ilonggo. So, mamunta sila sa Iloilo. Tapos nung pauwi sila dito, nasa barko sila. Alam mo yung Negros, I don't think Negros Navigation yun. I think more of Super Ferry. So may top deck, yung mga tambayan ng mga ng mga pasahero. Sa tambayan ng mga pasahero doon, ang mangyayari, siyempre tumatambay. Pobo ko naman doon. So, may na-meet sila, dalawang babae. And sabi ni mama, saan pupunta? Saan kayo pupunta? Ang sabi ng dalawang babae, pupunta po kami ng Manila.
maghahanap po kami ng trabaho. Nag-apply na katulong, yung typical na, no? Typical sa isang probinsyana. Medyo takas. Kasi bata pa yun eh. Pero ang difference doon, of all the Ilonggas, itong si Ate Teresa, pinakilala ni Mama, nagtataka kami, wala siyang Ilongga accent. As in, alam mo yung accent niya, plus sa someone na taga Laguna. Ganon. Comparable sa someone na taga Laguna. So, let me put this down. Okay. So, comparable sa someone na taga Laguna. Tapos, siguro, parang tanga lang gumamit ng... So, nasa bahay siya. After 3 days, bigla siyang sinaniban. Nung sinaniban siya, ang sumanib sa kanya, yung kamatay lang na parang tito or uncle lolo, gano'n. Kamamatay lang. Tapos, pinatawag niya yung mga anak. And isa-isa doon, na-recognize niya kung sino. Never niya pa na-meet si uncle lolo ko. Never niya pa yun na-meet. Tapos kilala niya isa-isa yung mga kamag-anak namin. Kaya nakakapagtaka, paano niya nakilala isa-isa. Tapos lagi siyang sinasaniban from 3 o'clock ng hapon hanggang alas 12. Minsan overtime siya hanggang alas 2 ng madaling araw. Tapos yun, sa loob ng 5 araw, ang daming kababalaghan na nangyari. Tapos nagpakilala na siya. Ang sabi niya, hindi daw siya si Teresa. Si Teresa yung madre. Siya daw si Wilma. Si Wilma, yung babae na lagi sinasaniban. Makikita mo yung difference from Laguna accent, biglang nag-Bisaya accent. Ang layo talaga. Mas maldita yung isa. Tapos, inano nga yung di sinasaniban siya. May isa kaming kakilala, ang ginawa niya, sabi niya, sinasaniban ka, ayaw niyong tumigil Pagpunta doon sa likod ng bahay, nandun yung mangga, pinagmumura niya lahat. Ang ina niyo. Okay, alam niyo, doon lang ako nakakita ng murang maoy. Murang maoy, nakakala mo nakainom ng 4 kantos. Alam mo yun, parang 5 4 kantos yung nainom. Ganong maoy, ganong kalala. The next day, wala nang sanib. Tapos, yung mag-anak ni Ate Wilma, nagpadala ng plane tickets, okay? That was during the 90s, nagpadala sila ng ticket. Kasi, ang sabi, lagi nga daw ginagawa ni Ate Wilma yon. She's like, traveling habang may sanib ni Teresa. So, nagtatravel siya palagi. And, ang ginagawa ng pamilya, parang tinanggap na lang na lagi sinasaniban yung kapatid nila. And ayun, nagpadala ng plane ticket. Imagine, nag-apply ng katulong pero may pambili na plane ticket. Nung panahon na yun, mahal pa yung aeroplano. Alam mo yun? So, ang nangyari doon, na itawid yung mga mensahe na dapat itawid. Na ibigay yung mga mensahe na dapat ibigay. Tapos, ano pa ba? I think yun yung intention. Ang dami kasi sumabay Alam yun, remember dito kasi sa Maribeles, Bataan, or dun sa Maribeles, Bataan, sa hometown ko, yung specific na lugar na yun, ang daming portal doon kasi ang daming pinatay during World War. Di ba nga? Kami yung 0 kilometers sa Death March. So, ang daming pinatay doon. And kapag may sinasaniban, nagiging parang open access yun. Sige, pasok kayo. Parang ganun. Parang nag-aaral ng permission when it comes to sa may ganun na. So, ayun ang kwento. Now, another, or the last siguro, kung hindi nyo kayang kalabanin, kung hindi nyo kayang i-deal yung mga gantong situation, huwag nyo nang i-attempt. Mag-ask kayo ng help ng practitioner. Kung may albularyo sa lugar, pagawa nyo sa albularyo. Kung may mga matatanda, tanungin nyo kung paano nila ginagawa yung cleansing. Okay? Huwag nyo nang tangkain. Kasi they go violent sometimes. And damn you, tell you, poltergeist activity siya malala. Ang poltergeist activity, and you don't want that. You don't want that. Okay? Yun lang. Bye, little flames.